Sa pangalan ng Sabbath School Department at ng Amazing Grace Media Production ng Central Sun Conference, nais naming ipaabot sa inyo ang taos-pusong pagbati at pasasalamat sa inyong masugid na pagsubaybay sa ating lesson review. Tayo po ngayon ay nasa ikasampung bahagi na ng leksyon. Ng ating pong pinag-aaralan ay ang una at ikalawang Tesalonica na ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. Ang pamagat ng ating pagtalakay ay church life o ang buhay iglesia. Alam ko po mga minamahal na mga kaibigan, matapos nating mapag-aralan ito, ay magkakaroon tayo ng mga bagong pamantayan sa paglilingkod sa Panginoon. At ito ay magiging bahagi ng ating gawain sa iglesia. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko muna kayong anyayahan na tayo ay manalangin. Sa iyo, Ama, kami lumalapit sa oras na ito upang pasalamatan kayo sa inyong mga pagpapala na ibinibigay sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, o dakilang Diyos, kami ay humihiling ng inyong kapangyarihan at pamamatnubay. Nang sa ganon, aming maunawaan ang mga pag-aaral na ito po ay makakatulong sa aming paglakad sa pananampalataya. Hinihiling din po namin, Panginoon, na kung sakasakali na mayroong mga balakid sa aming puso at isipan na magiging hadlang upang hindi namin maintindihan at maunawaan ang inyong pabalita, humihingi kami, Panginoon, na inyo pong alisin sa pamamaraan ng inyo pong paglinis sa lahat ng aming mga bahid ng kasalanan. Tanggapin niyo po ang aming paglapit sa oras na ito, sapagkat hinihiling po namin ito na may pananampalataya sa tanging karapatan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ito ay huling bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ipinarating at ipinanawa ni Apostol Pablo ang kanyang damdamin at ang kanyang adikain sa mga kapatiran doon sa Tesalonica. At marahil, nasasabi niya ito sapagkat nababalitaan niya ang kanilang kalagayan doon sa pamamagitan ni Timoteo na kanyang kamanggagawa. May mga kapatid na nagkakaroon ng pakikipagpunyagi sa pananampalataya. Nagkakaroon marahil ng mga problema. At isa sa mga problema ay ang kanilang pakikitungo sa mga tagapanguna, sa mga leader ng kanila pong iglesia. Kaya nga, sa unang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo, dito po sa aklat ng una Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 12 hanggang 14, ay ito po ang ating mababasa. Datapwat ipinapamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang pagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahinang loob, alalayan ang mga mahina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Kung inyo pong napansin, ano po bang tagubilin ni Apostol Pablo sa mga kapatid? Kinakailangan na kilalanin nila at pahalagahan ang mga namumuno sa kanila. Bakit po? Sapagkat kanyang binabanggit na sila ay nagpapagal at may mga ginagawang sakripisyo at paglilingkod para sa mga kapatiran doon. Ano nga ba ang mga gawain ng isang leader? Kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga leader ay nagpapagal para sa gawain ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, sa mga leader, kanyang hinimo at binigyan ng mga gawain na dapat na gawin sa iglesia. Ano po ang una na dapat nilang gawin? Ay pangaralan yaong mga magugulo sa iglesia. Pag sinabi nating magugulo sa iglesia, marahil ito yung mga tao na wala nang ibang ginawa, kundi maging dahilan ng problema ng iglesia. At karaniwan, na kapag yung isang kapatid ay nagiging problema sa iglesia, ang kapatid na yaon ay walang ibang ginagawa, kundi tumingin sa mga kakulangan at mga problema. Kaya nga kinakailangan na paalalahanan. Kinakailangan na bigyan ng warning. Nang sa ganon ay hindi mahadlangan
ang gawain ng Panginoon. Ikalawa, na dapat na gawin ng isang leader ng iglesia, kinakailangan palakasin ang mga may hina ang loob. Alam niyo po, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, sa isang bago sa pananampalataya, lalong-lalo na, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, anong kanyang papel sa iglesia. Marahil kapag binigyan natin sila ng tungkulin, ay ayaw nilang tanggapin. Yung pala ang dahilan, sapagkat mahina ang kanilang loob na kinakailangan lamang mayroong magpapalakas. Isa sa mga ginawa ni Satanas para linlangin ang tao, na ang tao ay magkaroon ng mababang pagtingin sa sarili. Kaya nga, simula nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan ito, ang tao ay naging negatibo ang kanyang pagpapahalaga sa buhay. Kaya't kinakailangan na palakasin natin sila nang sa ganun ay mapakinabangan sa gawain ng Panginoon. Isa pa sa sinasabi ni Apostol Pablo, na kinakailangan na alalayan ang mga mahihina. Ito ay kumakatawan sa mga kapatid na mahihina sa pananampalataya. Na ang mga mahihina sa pananampalataya ay kinakailangan sila ay turuan upang sila ay mapalakas. At sinasabi ng Apostol Pablo sa ibang kanyang mga sinulat, sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, ang talata ay 1. Datapwat ang may hina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pag-aalinlangan. So, ang mga mahina pala sa pananampalataya ay kinakailangan na tulungan sila. Nang sa ganon, maabot din nila ang pamantayan ng pananampalataya, ang kasakdalan ng pananampalataya na ninanais sa atin ng ating Panginoon. Isa pang bagay na binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat ay ang isang leader ay dapat na maging matiisin sa kanyang pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po madali na magturo at magdisiplina sa mga kapatid. Subalit, ito po ay isang abilidad, isang skills na dapat na ma-develop sa isang leader. Sinasabi po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, ang talata ay 24. Ang wika po rito, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Ano po ang sinasabi? Ang isang lingkod ng Panginoon ay kinakailangan sapat sa kanyang kaalaman sa pagtuturo at matiisin sa lahat ng bagay. Ang pagtuturo sa mga kapatid at ang pagkatuto, ito po ay isang proseso sa buhay na kinakailangan ng panahon. Kaya't nararapat lamang na ang isang naglilingkod sa Panginoon ay mayroong malawak na pinagkukunan. Nang sa ganon, kanyang maituro ang tamang pamamaraan ng paglilingkod sa ating Diyos. Panglima, na tungkulin ng leader na binabanggit ni Apostol Pablo, kinakailangan na huwag gumanti ng masama sa masama. Sinasabi muli sa talata na ating pong binasa, na ang isang leader ay dapat hindi nakikipagtalo. Hindi siya gumaganti ng masama sa masama kung sakasakali na ang kanyang paglilingkod ay hindi tinatanggap. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kapag ang isang lingkod ng Panginoon ay gumawa din ng masama, para niyang pinagpapatuloy ang gawain ni Satanas na maghasik ng kasamaan at maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa mga tao. Ano po ang sikreto na dapat nating gawin sa ating paglilingkod sa Panginoon? Kung sakasakali na dumarating ang panahon na kahit anong paglilingkod natin ay hindi tatanggapin ng mga pinaglilingkuran natin. Ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay 21, huwag kayong padaig sa masama, kundi bagkos daigin ninyo ang masama sa paggawa ng kabutihan. Opo mga minamahal na mga kaibigan, maging ang ating Panginoon sa kanyang mga paglilingkod, maraming mga tao na tumutol sa kanyang pamamaraan ng paghahayag ng salita ng Diyos, subalit ang ating Panginoon nakuha pa rin gumawa ng paglilingkod katulad ng pagpapagaling at hindi siya gumanti ng masama sa masama, kundi pinakita niya ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Dako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral. Ito po ay may kaugnayan sa reaksyon o tugon ng mga pinaglilingkuran ng mga leader.
Matapos na maunawaan po natin ang bigat at responsibilidad ng isang leader sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, dapat niyong kilalanin at pahalagahan ang kanilang ginagawa. Paano po ba sa isang leader napapahalagahan ang kanilang mga sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon? Ang sabi po ng ating Panginoon sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talata ay 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. Ang isang kahayagan na tayo po ay nagpapahalaga sa mga leader. Kung tayo po ay sinusunod natin ang kanilang mga payo, ang kanilang mga pamamaraan, na ito naman ay sa Panginoon, ang sabi ng Apostol Pablo. At pagkatapos ay ina-apply natin sa ating buhay at paglilingkod sa Diyos. Lalo pa, mga minamahal na mga kaibigan, ito'y pinagtibay sa isang aklat, sa banal na kasulatan sa aklat ng Hebro, Kapitulo 13, ang talata ay 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. So sa talatang ito, binanggit na Apostol Pablo na kung tayo'y sumusunod sa mga nangunguna sa atin, binibigyan natin sila ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag tayong maging pabigat. Huwag tayong maging dahilan na ang mga namumuno, mga leader, ay ma-discourage sa paglilingkod sa Panginoon. Kundi bagkos, tayo po ay maging instrumento upang mapagaan ang kanilang paglilingkod sapagkat tayo tulong-tulong at sama-sama alang-alang sa pagtataguyod ng gawain ng ating Diyos. Ang pangatlo na bahagi ng ating pinag-aaralan ay tungkol sa right values o tamang mga pagpapahalaga na dapat na ma-develop sa mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, kung atin pong babasahin ang aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 16 patuloy, ay ganito po ang sinasabi. Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito po ay mga praktikal na pamamaraan kung paano ang isang Kristiyano ay dapat na ma-develop sa kanya ang mga magagandang pagpapahalaga. Ano po ang unang binabanggit? Kinakailangan ang isang Kristiyano ay mapagpasalamat. Sa mga taong naglilingkod sa atin, dapat nating sabihin ang pagpapasalamat sa kanila. Para atin pong tingnan ang mga taong naglilingkod, hindi isang bagay na ginagamit lamang natin, kundi isang tao na may damdamin na kinakailangan nating paabutan ng pagpapasalamat sa tuwinang tayo po ay nakakatanggap ng mga pabor at paglilingkod sa kanila. Isa pang bagay na dapat nating gawin kung bakit mahalaga ang pagpapasalamat. Kasi ang taong mapagpasalamat, nadidevelop sa kanyang buhay, na siya ay tumanggap ng anumang mga bagay na maluwag sa kanyang kalooban, maging yan ay mabuti o maging yan ay masama. Si Job, naranasan niya. Dumanas siya ng mga trahedya sa buhay, kanyang tinanggap ito. Sapagkat ang wika niya ay hindi lamang dapat tayo tumanggap ng mabuti sa Panginoon, kundi kahit yung masama ay maluwag nating tinatanggap. Dahil lahat ng bagay, ayon sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata ay 28, lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa doon sa umiibig sa ating Panginoon. Napakabuti ang Diyos. Sapagkat sa iba't ibang mga karanasan ng ating buhay, napapapurihan pa rin natin ang Diyos. Dahil sa mga umiibig sa Panginoon, kahit mga negatibong bagay na nangyayari, ay nagiging positibo pa rin ang dating sa atin, sapagkat mayroon tayong Diyos na sinasampalatayanan. Ikalawa, na dapat na sa loobin na ma-develop sa isang Kristiyano, ay yung pusong masayahin o mayroong kagalakan lagi sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan kayo ay magkaroon ng kagalakan. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice.
Bakit kinakailangan na maging magalak tayo sa Panginoon? Sapagkat ayon sa aklat ng Nehemiah, Kapitulo 8, ang talata ay 10, ang kagalakan sa Panginoon ay pinagmumulan ng kalakasan. Si Apostol Pablo ay hindi lamang sumulat ng ganitong pananalita dito po sa mga taga-Tesalonica, maging sa aklat ng Pilipos ay meron din po siyang binabanggit. Ito po ay nasa Pilipos Kapitulo 4. Ang talata ay 4 patuloy. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong mga kahinhinan ng lahat ng mga tao, ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Napansin niyo po ba ang talata na sinabi ng Apostol Pablo? Ang dahilan pala kung bakit tayo ay dapat mayroong kagalakan sa Panginoon, sapagkat kung tayo ay may kagalakan lagi sa Panginoon, anumang kabalisahan sa ating buhay ay inilalapit natin sa Diyos. Ano pa ang binabanggit ni Apostol Pablo para magkaroon ng positibong damdamin o mga maayos na pagpapahalaga isang Kristiyano? Dapat ma-develop sa kanya yung pananalangin. Ang pananalangin ay napakahalaga. At ang sabi ng Apostol Pablo, manalangin kayo na walang patid. Sa anumang oras ng ating buhay, anuman ang ating ginagawa, napakahalaga na ang ating sentro ng ating isipan ay ang ating Panginoon. Bakit po ba? Sapagkat ang panalangin ay pakikipag-ugnay sa Diyos. At sa paraan ng ating pakikipag-ugnay sa Diyos, nasasabi natin yung ating mga damdamin, yung ating mga kapanglawan sa buhay, at lalong-lalo na yung mga kahilingan natin sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, sa aklat ng Hebro, Kapitulo 4, ang talata ay 16, magsilapit nga kayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sabi ng Apostol Pablo, sa panahon ng ating pangangailangan, kung tayo lalapit na may pagkakatiwala sa Diyos sa paraan ng ating panalangin, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga hinaing. Ano pa ang binabanggit ni Apostol Pablo na kanyang na ma-develop sa isang Kristiyano? Sabi ni Apostol Pablo, ay kinakailangan wag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. At lalong-lalo na nahamakin ang panghuhula. Paano ba natin pinapatay at hinahamak ang panghuhula? Una, kung tayo po ay hindi tumatanggap ng mga mensahe ng Panginoon na galing sa kanyang mga lingkod o mga propeta. At nahamak natin ang mga propeta kung hindi natin sila pinapaniwalaan na sila ay galing sa Panginoon. Lalo pat, hinahamak pagkaminsan ang kanilang pagkatao. Sinasabi na kaya nagsasalita ng mga bagay na ganyan sapagkat nasisiraan na siguro ng bait. Mga minamahal na mga kaibigan, kapag ito po ay ating sinambit o sinabi natin sa mga lingkod ng Panginoon, hindi natin pinapahalagahan ang kanilang ministeryo, ang kanilang paglilingkod, na sila ay ginamit ng Panginoon para maging instrumento sa kanyang gawain. Hindi naman lingid sa ating pong kaalaman na ang ating Panginoon mismo ay nagbigay ng babala na sa huling panahon ay darating ang mga bulaang propeta. Kaya ano po ang sabi ng Apostol Pablo? Ang sabi niya, para makaiwas tayo sa mga bulaang propeta na magdadala ng mensahe na hindi naman galing sa Panginoon, kinakailangan subukin natin ang kanilang espiritu. Huwag paniwalaan, subukin muna sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At pagkatapos na masubok natin ang kanilang mensahe ay galing sa Panginoon, ang sabi ng Apostol Pablo, inyong panghawakan ang mabuti. At sa paano bang paraan natin pinanghawakan ang mabuti? Hindi lang sapat kasi na malaman natin ang totoo. Ang mahalaga, dapat din nating i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag in-apply na natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan layuan ninyo ang anumang anyo ng kasamaan. I believe that the truth demands abstinence from all appearance of evil.
Kung gusto natin na makapamuhay ng payapa at maayos sa harapan ng ating Panginoon, yung mga bagay na iniisip natin na makapagbibigay ng masamang isipan sa ating kapwa, wag nating gagawin yan. Sapagkat hindi lamang tayo ang nasisira, maging ang iba ay natutokso natin na mag-isip ng mga negatibo kapag gumagawa tayo ng mga bagay na masama sa paningin ng ibang mga tao. Ano pa ang dapat nating kilalanin sa atin pong pag-aaral ngayon? Ay kinakailangan, matapos na ito po ay ipaunawa ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito, sabi niya, ang dahilan ng lahat ng mga bagay na ito, upang ang lingkod ng Panginoon ay maiharap na walang kapintasan sa pagparito ng ating Diyos. Tingnan po natin ang kanya pong panalangin sa aklat ng una Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 23 at 24. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat siyaon sa inyo'y tumawag na gagawa din naman nito. So, kung bakit ito ay ibinahagi ng Apostol Pablo ang mga pamantayan nito sa iglesia, upang ang lingkod ng Panginoon, tayo na nananampalataya sa Diyos, ay maaabutan. Na mayroon tayong maayos na relasyon sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon ng responsibilidad, na pangasiwaan ng gawain. At tayo naman, na pinaglilingkuran, kinakailangan maayos din at mabuti rin ang ating pakikitungo sa mga namumuno sa atin. At yung mga pagpapahalaga na dapat na ma-develop sa atin, katulad ng kagalakan sa Panginoon, katulad ng mapanalanginin, katulad ng pagtanggap ng mga hula, ng mga propesiya na galing sa Panginoon, dapat natin itong pahalagahan, mga minamahal na mga kaibigan. Dahil ito po ang maghahanda sa atin upang sa araw-araw na ating paglakad sa pananampalataya, babanalin ng Diyos ang ating buhay at mahanda tayo na walang kapintasan sa pagsalubong natin sa ating Panginoon. Ano po bang inyong tugon maginigiliw namin, mga taga-subaybay? Kumusta po ba ang inyong buhay sa inyong iglesia? Kumusta po ba ang inyong relasyon sa inyong mga leader? Mayroon po bang mga hidwaan ng pananampalataya, ng hindi pagkakaunawaan? Iisa lang po ang solusyon niyan. Sundin natin ang mga sinabi ng Apostol Pablo at magkakaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa isa't isa. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sapagkat inyo pong ipinaunawa sa amin na mga leader na inyong pinagkatiwalaan ng responsibilidad ay dapat naming mapahalagahan. Dapat namin silang mahalin. Dapat namin silang kilalanin. At sa amin naman na mga naglilingkod, sa mga leader naman na pinagkatiwalaan ng gawain, na kailangan maging matapat kami sa mga kawan na inyong pinagkatiwala. Mapaglingkuran po namin sila na taos sa aming puso. Nang sa ganon, maging maayos ang relasyon ng bawat isa. Tulungan nyo din po ang bawat isa sa amin na ma-develop sa amin ang mga positibong pagpapahalaga sa buhay. Nang sa ganon, Panginoon, anuman mga pagsubok ang aming daranasin sa pananampalataya, kami po ay makatayo ng matibay. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. Salamat po sapagkat napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang lahat at umaasa po kami na kami ay nagkaroon ng panibagong mga kaisipan na magagamit po namin sa paglilingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.